Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Napag-usapan natin ang iba't ibang sinaunang kabihasnan at ang kanilang mga ambag sa pag-unlad ng daigdig. Ngayon naman, tutuklasin natin ang isang mahalagang bahagi ng kanilang pamumuhay, ang relihiyon. Kapag narinig natin ang salitang relihiyon, ano ang unang pumapasok sa inyong isipan? Maaaring paniniwala, pagsamba, ritual, o mga simbolo. Ngunit sa mga sinaunang kabihasnan, ang relihiyon ay hindi lamang tungkol sa pananampalataya. Ito rin ang naging gabay sa kanilang pamahalaan, batas, kabuhayan, sining, edukasyon, at maging sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan kong maipapaliwanag ninyo ang papel ng relihiyon sa sinaunang lipunan. Maiuugnay ito sa pamahalaan, batas, kabuhayan, at sining. Makasusuri ng mga halimbawa mula sa iba't ibang kabihasnan at makabubuo ng isang religion-society connection chart. Unang-una, mahalagang maunawaan na ang relihiyon ay bahagi ng halos lahat ng aspeto ng lipunan noon. Hindi lamang ito tungkol sa pagsamba sa mga Diyos o Diyosa. Malaki ang impluwensya nito sa pamahalaan, paggawa ng batas, edukasyon, sining, kabuhayan, at maging sa pagtingin nila sa buhay at kamatayan. Sa maraming sinaunang kabihasnan, pinaniniwalaang ang kanilang pinuno ay may banal na kapangyarihan o basbas ng mga Diyos. Dahil dito, mas madaling sumunod ang mga tao sa kanilang mga pinuno. Hindi lamang sila iginagalang bilang leader, kundi bilang kinatawan ng banal na kapangyarihan. Ang ganitong paniniwala ay nakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan at pagkakaisa ng lipunan. Malaki rin ang naging impluwensya ng relihiyon sa paggawa ng mga batas. Maraming sinaunang batas ang nakabatay sa kanilang paniniwala tungkol sa tama at mali, katarungan, pananagutan, at kaparusahan. Kaya para sa kanila, ang pagsunod sa batas ay hindi lamang tungkulin sa lipunan, kundi isang obligasyong moral at espiritual. Makikita rin ang impluwensya ng relihiyon sa estrukturang panlipunan. May iba't ibang tungkulin ng bawat tao tulad ng pinuno, pari, mandirigma, mangangalakal, magsasaka, at manggagawa. Ang bawat isa ay may sariling responsibilidad at naniniwala silang ang maayos na pagtupad sa mga ito ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan ng lipunan. Hindi rin maihihiwalay ang relihiyon sa kanilang kalendaryo. Ang pagmamasid nila sa araw, buwan, at mga bituin ay naging batayan sa pagtukoy ng tamang panahon ng pagtatanim, pag-aani, pagdiriwang, at pagsasagawa ng mga ritual. Dahil dito, naging organisado ang kanilang kabuhayan at pamumuhay. Sa agrikultura naman, naniniwala ang mga sinaunang tao na ang magandang ani ay biyaya ng kanilang mga Diyos. Kaya bago magtanim, habang lumalaki ang pananim, at pagkatapos ng pag-aani ay nagsasagawa sila ng iba't ibang ritual bilang pasasalamat at panalangin para sa masaganang ani. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang ugnayan ng relihiyon at kalikasan sa kanilang buhay. Makikita rin ang relihiyon sa kanilang mga gusali at arkitektura. Ang mga templo, dambana, at maging ang mga libingan ay hindi lamang mga estruktura. Ipinapakita rin nito ang kanilang husay sa inhinyeriya, ang kanilang paniniwala, at ang kapangyarihan ng kanilang pamayanan. Hanggang sa kasalukuyan, marami sa mga gusaling ito ang kinikilala bilang mahahalagang pamana ng kasaysayan. Hindi lamang sa mga gusali makikita ang relihiyon, kundi pati sa sining. Ang kanilang mga eskultura, pinta, palamuti, musika, sayaw, at iba't ibang simbolo ay nagpapakita ng kanilang pananampalataya. Ginagamit nila ang sining upang maipahayag ang kanilang paniniwala at maipasa ito sa susunod na henerasyon. Kasama rin dito ang pagsusulat. Maraming tala, batas, panalangin, awit, mito, at ritual ang isinulat upang mapanatili ang kanilang kaalaman at tradisyon. Dahil sa mga isinulat na ito, mas nauunawaan natin ngayon kung paano namuhay ang mga sinaunang tao. Maging ang kanilang paniniwala tungkol sa kamatayan ay malaki ang kaugnayan sa relihiyon. Ang paraan ng paglilibing, ang mga bagay na inilalagay sa puntod, at ang mga seremonyang isinasagawa ay nagpapakita ng kanilang paniniwala tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ipinapakita rin nito ang katayuan ng isang tao sa lipunan at ang pagpapahalaga nila sa kanilang mga yumao. Ngayon, isipin natin ang isang halimbawa. Kung may natuklasang templo ang mga arkeologo, ano kaya ang ipinapakita nito tungkol sa kabihas ng iyon? Maaaring mayroon silang organisadong relihiyon, mga pari,
mga ritual, at isang pamahalaang malapit ang ugnayan sa relihiyon. Kung makakita naman tayo ng mga sinaunang batas, maaaring ipinapakita nito ang kanilang paniniwala tungkol sa katarungan at moralidad. Kapag naman mga puntod o libingan ang natagpuan, maaari nitong ipakita ang kanilang paniniwala tungkol sa kamatayan at kabilang buhay. At kung mga eskultura, pinta o simbolo ang natuklasan, ipinapakita lamang nito na naging mahalagang bahagi ng kanilang kultura ang relihiyon. Sa ating susunod na gawain, susubukan ninyong iugnay ang iba't ibang ebidensya sa tamang aspeto ng lipunan. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan natin kung paano nakaimpluwensya ang relihiyon sa iba't ibang bahagi ng sinaunang kabihasnan. Bilang pagtatapos, tandaan natin na ang relihiyon ay hindi lamang simpleng paniniwala ng mga sinaunang tao. Isa itong mahalagang institusyon na nakaimpluwensya sa pamahalaan, batas, agrikultura, sining, arkitektura, edukasyon, pagsusulat, at maging sa kanilang pamumuhay. Dahil dito, nakatulong ang relihiyon sa pagpapanatili ng kaayusan, pagkakaisa, at pagkakakilanlan ng kanilang lipunan. At bago tayo matapos, nais kong pag-isipan ninyo ang tanong na ito. Paano maaaring gamitin ang relihiyon upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa isang lipunan? Maaari rin ba itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan kung mali ang paggamit dito? Bakit? Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang araw sa inyong lahat.